Hihilingin ng isang senador na magkaroon ng caucus o pribadong pulong para mapag-usapan ng mataas na kapulungan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Saksi si Tina Panginiban Perez. Naka-recess ngayon o walang sesyon ng Kongreso, pero paniwala ng isang senador, pwede nang mag-convene ang impeachment court o yung mga maglilitis kay Vice President Sara Duterte. Bahagi naman daw kasi ito ng legislative work ng mga senador. Para pag-usapan ng impeachment trial, hihilingin ni Senador Coco Pimentel kay Senate President Chis Escudero na magkaroon ng caucus o private meeting ang mga senador. Huwag mo na nga session, caucus muna. Caucus muna. Pakinggan nila ako. Ngayon kung talagang ayaw nila, aminin namin sa taong bayan. It is a legitimate political issue for the people. Aminado naman kami na yung special session dapat ginusto rin yun ng majority ng quorum. Sabi ni Pimentel, sana sa susunod na buwan ay gumugulong na ang impeachment trial. Pero aminado siyang hamon ang magkakorum, lalo't kailangan makumbinsi ang mayorya ng mga senador kasama ang mga re-electionist na kailangan mangampanya. Isang tabi ang kampanya. Priority ang impeachment. Isn't that a very big ask of your colleagues? That's part of the job description. Ang sabi sa saligang batas, trial by Senate shall forthwith proceed. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang forthwith? Agad bang dapat simulan ng Senado ang paglilitis kapag inihain sa kanilang isang impeachment complaint? Sabi ng isa sa mga framer o may akda ng konstitusyon. As constitutionally interpreted, it means right away. It means immediately. Walang patumpik-tumpik. Walang alinlangan. Gawin kaagad. Sakaling masimula ng kasalukuyang Senado ang paglilitis, paano kapag natapos ang eleksyon at iba na ang komposisyon ng Senado? Pagdiriin ni Sarmiento, tuloy ang trabaho ng kasalukuyang impeachment court na hiwalay na sa magiging Senado. Outside of legislation, it has a continuing function. It could be convening as a canvassing board. It could even be serving as an impeachment court. Pero sabi ni retired Associate Justice Conchita Carpio Morales, hindi pwedeng magpa-special session ang Senado. Impeachment is not included as among the reasons why a special session can be conducted. My conclusion is that impeachment trial cannot be conducted during recess. Hindi pa man nagsisimula ang impeachment trial, nagpetisyon na sa Korte Suprema ang bise para ipatigil ito. Ang basehan ng kanyang defense team, may probisyon sa saligang batas na isang impeachment proceeding lamang ang maaaring simulan laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. May nauuna na raw kasing 3 reklamo laban sa bise ayon sa mga abogado nito. The actions taken by the House of Representatives in respect of the 3 prior impeachment complaints before it decided to finally transmit what it purports to be a verified resolutions is something that is not permitted by the Constitution, particularly that 1-year bar rule. Pero sabi ng ilang impeachment prosecutor, hindi paghahain pa lamang ng reklamo ang simula ng pagbilang ng 1 taon. Ang 1-year ban daw ay nagsisimula kapag initiated na ang impeachment complaint. Batay-an nila yan sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Francisco versus House of Representatives. Initiated under this Francisco case means the filing of the complaint endorsed by a congressman and referred to the Committee on Justice for proper disposition. So it is not the mere filing of a complaint that will trigger the 1-year period. So for us, there was no grave abuse of discretion. There was no lack of due process. Kinwestiyon din ng kampo ng bise kung pwede bang upuan ng Secretary General ang mga naunang 3 impeachment complaint. There were official reports and interviews and public pronouncements that were made by the Secretary General that supposedly these 3 complaints were already verified and ready for transmittal to the Speaker, but never did. And then suddenly,
You see, a fourth impeachment complaint that was suddenly referred to the Senate on the last day of the session. The question that we're asking respectfully the Supreme Court to decide is whether this is permitted. Pagtitiyak ng Secretary General ng Kamara na ayon sa konstitusyon ang pag-transmit ng fourth impeachment complaint sa Senado. Sinagundahan niya ng impeachment prosecutors. Ito po hindi na first time na nangyari. Nangyari pa po ito nung panahon din po ni Presidente Erap. Ganon din po nangyari. Sakaling di katigan ng korte, handa umano ang bise na humarap sa impeachment trial. Yung statement ni Vice President na she's willing to face whatever charges against sa kanya, I think hindi naman nagbabago yon. Hindi naman ibig sabihin na nag-file siya ng petisyon, ayaw na niyang humarap. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.